Nagpa-interview si Marcoleta sa Billionaire News Channel. Ang dami niyang satsat, ang dami niya na namang sinabi. Itong si Marcoleta. Kaya lang, palpak na naman. Ang sinasabi nila ni Marcoleta, ang pinaka ano daw, na napakagaling daw na testigo o witness. Itong si Gutesa. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya bakit parang hindi pinapahalagahan. Ang tinutukoy niya si Ping Lacson, yung Blue Ribbon. Bakit daw parang hindi pinapahalagahan si Gutesa? Samantalang si Gutesa daw ay credible na witness. Ito daw ay napaka-importanting witness or testigo kung gusto talagang malaman ang katotohanan. Dahil ito daw ay wala naman daw wala naman daw siyang makukuha si Gutesa sa pagtestigo niya. Ibig sabihin, dapat paniwalaan siya. Ayan ang mga kabunyog ang sinasabi ni Marcoleta. Bakit daw parang ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon, ang tinutukoy niya sa pangunguna ni Lacson, iba ang binibigyang importansya. Hindi man lang daw pinapahalagahan itong si Orly Gutesa. Marami daw itong nalalaman ayon kay Marcoleta. Dapat daw ito ang bigyan ng pansin. Bakit natin sinasabing palpak na naman si Marcoleta? Simple lang. Kung sa tingin mo kailangang pahalagahan si Marcoleta, si Gutesa, o di i-present mo. I-present ninyo isang beses lang. Nung pinapatawag na sa DOJ, hindi nyo naman i-present na. O itinago nyo na. Hindi natin alam kung nasaan na ngayon si Gutesa. Sa November 14, pinapatawag na naman ni Ping Lacson. Hindi naman walang kasiguraduhan kung maa-attend pa yan si Gutesa. O yan, kung para sa inyo, Marcoleta, mahalaga si Gutesa, i-present nyo. Ang problema, kung habang pinipresent nyo si Gutesa, ay hinaharangan naman ni Ping Lacson. Yun ang problema. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Ay nung araw nga, Marcoleta, nung araw nga na i-present mo, hindi mo nga pinaalam kay Ping Lacson na binigla nyo lang ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Pero anong ginawa ni Ping Lacson? Hinayaan pa rin magsalita ang testigo mong si Gutesa. Pinabwilo kayo. Pinigilan ba ni Ping Lacson? Hindi. Kaya lang, syempre, ang tamang proseso, after niyang magsalita sa Senado, ipapatawag talaga siya ng Blue Ribbon para kunan ng dagdag na pahayag. Dahil kung talagang yung kanyang mga pahayag ay kaya niyang panindigan, gagamitin siyang testigo laban kay Romualdez. Ay ang problema, hindi na sumipot nung pinatawag sa Department of Justice. Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, Marcoleta, parang ang pinapalabas nyo, parang pinipigilan si Gutesa na mag-testify. Sinong pumipigil sa kanya? Wala naman eh. Ito kasi mga kabunyog ang pagkakasabi ni Marcoleta. Ito, kita ko sa inyo. Ito yung sinabi ni Marcoleta eh. Ayan. Why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Sinabi yan ni Marcoleta sa interview sa kanya. Yan, lang yan. Ngayon lang yan. Yan din yung sinasabi sa ito rin. Nung kinote din si Marcoleta, yan din yung sinabi. Sabi dito, Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Because Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Okay. Para sa inyo, napaka-importante ni Gutesa. Ba't hindi nyo pinipresent?
Ba't hindi nyo pinipresent? Isang beses nyo lang present eh. Dapat, kahit nung mga sumunod na patawag, uma-attend siya. Ay alam naman ng lahat, nakapubliko naman, na matapos yung pag-appear niya doon sa Senate, ay pinapatawag na siya sa Department of Justice. Kukunan niya ng kukunan siya ng dagdag niyang mga statements, i-verify ng Department of Justice yung kanyang mga sinabi sa kanyang pag-appear sa Senate. Malalaman pa ang ibang detalye ng kanyang mga sinabi. Ngayon, kung pinanindigan ni Gutesa yung kanyang mga sinabi, nag-appear siya sa Department of Justice, pagkatapos naka-live, ipinaalam niya sa publiko kung anong mga sinabi niya sa Department of Justice, tapos hindi siya binibigyang halaga ng Department of Justice, ayun, may karapatan na ngayong magsabi kayo, Marcoleta, na parang binabaliwala si Gutesa. Akusasyon mo, parang binabaliwala si Gutesa eh. Hindi binabaliwala si Gutesa. Sa katunayan, hinahanap na nga siya. Ang problema, hindi na makita kung nasaan na si Gutesa. Yan ang totoo, Marcoleta. Yan ang problema sa inyo eh. Nag-present kayo ng testigo. Pagka-present nyo ng testigo, hindi nyo na pinanindigan. Yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta na why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Ang ibig niyang sabihin, bakit daw parang ang direksyon binabaliwala si Gutesa? Napaka-importante daw ng sinabi nito. Tingnan niyo yung nandyan sa baba. But the most important thing Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Okay, siya ang inyong testigo laban kay Martin Romualdez. Di nyo. Tita Nel, salamat sa pag-send ng donation Hello din po sa inyo. I-present nyo. Dapat niyan ipakita ni Gutesa, hindi siya natatakot at talagang alam niya ang sinasabi niya, kaya niyang panindigan. Ang problema ngayon wala eh. Hindi nga makita kung nasaan. Tapos sabi ni Mike Defensor, nandun daw sa Marines compound. Pinoprotektahan daw at handa daw mag-appear sa sunod. Ay Marine Commandant na mismo ang nagsabi. Yung Commandant na mismo ang Marines nang nagsabi. Wala sa kanila si Gutesa. Di anong ibig sabihin niya? Pero wag na tayong maganuhan, Marcoleta. I-present nyo na lang si Gutesa sa November 14. Yan yun. At i-detalye niya. Kasi yung kanyang pagkaka-appear doon sa Senado, general lang yung mga statements niya tungkol kay Romualdez. Detalyihin niya. Mas makukuha ninyo ang simpatya ng publiko, mapapaniwala ninyo kung habang gustong magsalita ni Gutesa ay pilit siyang binubusalan, hindi siya pinapabuelo. Yun ang may problema. Ito hindi. Ang problema nasa inyo eh. Hindi sasabihin nyo, hindi binibigyan ng pagkakataon ng testigo ninyo. Kaninong kagagawan? Kaninong kagagawan? Bakit hindi nakakabuelo ng pagsasalita ang testigo nyo? Sa inyo rin eh. Hindi nyo pinipresent. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Si Gutesa daw ang most credible witness. Di sige. Kung most credible witness yan, i-present nyo. Hayaan siya na i-detalye yung kanyang mga kwento kasi general yung pagkakakwento niya eh. Basta ang sabi niya lang, siya ang nag-secure ng mga tauhan ni Saldico na nagdala ng mali-malitang pera papunta sa bahay ni Romualdez. Yung ganun lang. Kailangan na siya ngayong tanungin. Interpellate. Hindi naman pwedeng pagkasabi niya nung binasa niya yung kanyang sinumpaang salaysay doon sa Senado, pus na. Ayan yun. Tapos ngayon, sinasabi ni Defensor, nandun daw sa Marines. Sabi naman ng Marines, wala naman yan sa kanila. Paano yan? Kaya,
ikaw, Senador Marcoleta, kung gusto mong paniwalaan ka ng mga tao sa sinasabi mo, ha, i-present nyo na lang si Gutesa, yun ang tama nyong gawin. Yun ang tama nyong gawin. Yung sinasabi ninyong siya ang nagkukonect ng dots kay Saldico at kay Martin Romualdez, gusto rin yan malaman ng mga tao eh. Kasi naano natin, napanood din natin, sabi rin daw ni Marcoleta, bakit daw hindi kasama sa kinasuhan si Martin Romualdez? Bakit daw hindi kasama sa kinasuhan? O tinatanong niya yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Gusto niyong kasuhan si Romualdez? Ang dapat na maging testigo kay Romualdez, si Gutesa. Pero para mag-qualify siya na credible na testigo, dapat mag-cooperate siya sa Department of Justice. Pinapatawag siya sa Department of Justice. Sumipot dapat siya doon. Sabihin niya doon ang lahat niyang nalalaman. O, tulungan niyo na lang si Gutesa. Providean niyo ng lawyer. O, yun ang gawin niyo. O, ngayon, i-present niyo uli sa November 14 para yung kanyang mga naunang testimonya o sinabi tungkol kay Romualdez, nagdagan niya pa. At pag nakita doon ng mga tao na talagang kapanipaniwala ang mga sinasabi niya, parang talagang may personal na knowledge siya sa sinasabi niya. Hindi siya nagsisinungaling sa tingin ng tao. Mapapansin naman yan ng tao kung nagsisinungaling siya eh. Oh, yan yun. Yan yung gawin ninyo. Pero kung isasabi nyo na siya ang pinakamagaling na testigo, credible siya, pero hindi nyo naman pinipresent, hindi na malaman ngayon kung nasaan na, paano nyo makukumbinsi ang taong bayan niyan? Tapos yan lang pati ang testigo nyo laban kay Martin Romualdez, dagdagan nyo pa. Kung maganda niyan, i-produce ninyo yung mga binabanggit na pangalan. Napanood ko yung interview kay Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, bakit dapat payagang mag-appear sa Senate Blue Ribbon? Yung sino ba yun? Yung Paul Estrada ba yun? Dalawa yun. Dalawang tao ni Saldico. Yun daw yung mga tumatanggap ng mga mali-malitang pera. Yun daw ang nagre-receive, si Paul Estrada. Ay di i-present nyo. Kumbinsihin nyo na alam ko may sinabi si Bato de la Rosa sa interview sa kanya. Mayroon na daw mga alalay daw ni Saldico na nasa ibang bansa, tumawag daw sa kanya, sabi ni Bato de la Rosa, gusto na daw mag-cooperate. Ilabas nyo na ngayon. Dapat ang mga sinasabi ni Gutesa ay may i-corroborate ng iba pa. Mag-produce kayo ng mga 1, 2, 3 testigo. Yung sinabi ni Gutesa, i-corroborate. Maganda kung yung Paul Estrada na yon na tumatanggap ng pera. Siya daw yung tumatanggap ng mga maleta ng pera eh. Maganda kung maipresent nyo yun eh. Yun. Kaya lang, hanggat wala naman kayong naipipresent na ebidensya, saka to, napanood nyo ba yung talakayan ko nung isang araw? Kaming mga vloggers, nagtalakay kami nung isang araw. Ang topic namin si Martin Romualdez. Nagdidiskusyon nga kami nung mga vloggers eh. Nakatalakayan ko. Bakit? Kung pinapanindigan ko, si Romualdez ay dapat imbestigahan. Kaya lang, ang sabi ng mga ibang vloggers na katalakayan ko nung isang araw, ay wala naman attorney ebidensya laban sa kanya. Sabi ko, wala sigurong ebidensya doon sa pagtanggap ng kickback, sa pagtanggap ng mga komisyon. Pero doon sa kanyang kapabayaan sa budget, yung mga maniobra sa budget, huwag niyang sabihin hindi niya alam yon. Doon may pananagutan siya. Pero kung talagang gustong makasuhan si Romualdez ng criminal case, katulad ng ikakaso kila Jingo Estrada, kila Revilla at saka kay Saldico, ay dapat may lumitaw na testigo na talagang magpapatunay na tumanggap nga ng pera si Romualdez. Itong si Gutesa, pwede na ito. Dagdagan lang ng iba pa na magko-corroborate.
Kaya lang, kung dito pa lang kay Gutesa, hindi na nag-a-appear, paano magiging kapani-paniwala yan? Yan yung ano. Kaya, hanggat walang naipipresent na mga testigo, ganyan na lang yan si Romualdez. Talaga lang na babanggitin lang na bakit si Romualdez hindi napapanagot. Hindi naman talaga yan masasampahan ng kaso kung walang testigo at ebidensya. Sinong magpo-produce ng testigo at ebidensya laban kay Romualdez? Di yung mga galit kay Romualdez. Sino ang galit kay Romualdez? Di ba sila Marcoleta? Kayong mga nasa minorya? Si Villanueva galit na galit kay Romualdez. Si Chis Escudero galit kay Romualdez. O bakit hindi kayo mag-produce ng mga testigo ninyo, ebidensya ninyo? Para pag na-present yung mga testigo at ebidensya ninyo, at hindi pa rin kinakasuhan si Romualdez, may mga ebidensya at testigo na, ay kahit ako, gagawin kong topic yan. Sasabihin ko, bakit naman hindi ninyo sinama si Romualdez sa kinakasuhan? Ang dami ng testigo at ebidensya. Bakit nga naman kayo, Senador Ping Lacson, parang bias naman kayo, hindi nyo naman pinagsasalita yung testigo laban kay Romualdez. Parang hinaharangan nyo. O di ba ganon? Kaya lang ito baliktad eh. Si Senador Ping Lacson pa nga ang nagkukulit na dapat ipatawag si Gutesa mag-appear sa sa Senado. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, tayo, ang taong bayan, gusto ring malaman talaga ang pananagutan ni Romualdez. Kaya lang, sinong magpo-produce ng testigo laban kay Romualdez? Di yung mga tao na galit kay Romualdez at gusto talagang madiin si Romualdez. Sino yun? Kayo yun, Marcoleta eh. Kayo yun. Si Chis Escudero, si Villanueva, di ba? Nagsabi na sila, ilalabas din daw nilang ebidensya nila, testigo. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang testigo at ebidensya eh. Kaya, nakakalibre si Romualdez. Wala naman eh. Tapos nagrereklamo kayo, bakit hindi daw kinakasuhan? Kahit naman ang ombudsman, hindi naman makakasuhan yan si Romualdez hanggat walang testigo. Tapos ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Parang sinasabi niya, bakit parang ang direksyon ni Lacson nung Blue Ribbon ay iba? Hindi man lang daw pinapahalagahan si Gutesa. Ewan ko, hindi natin nakitang hindi pinapahalagahan. Nang present mo yan, Marcoleta, kahit hindi mo pinaalam kay Lacson, pinayagan. Kaya lang ngayon, nasaan na yan? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.